Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa video nga ito mga ka-horror ay mayroon tayong paghahambingin. At ito ay yung tatlong bagay na isa sa napakarami ring nagtatanong kung alin nga ba ang talagang mabisa. Ito nga pala yung salita ng tao. Yung pangalawa ay yung orasyon o dasal sa libro. At yung pangatlo naman ay yung mga gamit na agimat o anting-anting. So dito sa video na ito mga ka-horror ay i-discuss natin kung alin nga ba talaga sa tatlong ito ang may malakas na bisa at kapangyarihan na taglay. So simulan na natin mga ka-horror ang pangkalahatang paliwanag ng tatlong ito. Bali mga ka-horror, sa mundo ng kababalaghan at tradisyonal na espiritualidad sa Pilipinas, madalas na pinag-uusapan kung alin nga ba ang mas mabisa. So yung una, yung salita ng tao. Ito yung mga bigkas o sambit na mula sa sariling isip, puso at damdamin. Yung pangalawa naman mga ka-horror ay yung orasyon at dasal sa libro. Ito yung mga nakasulat na panalangin o incantation na may partikular na istruktura, ritual at wika. At syempre mga ka-horror, hindi mawawala yung pinakasikat doon sa tatlo. Ito yung gamit na agimat o anting-anting. Ito naman yung pisikal na bagay na sinasabing may taglay na kapangyarihan o espiritu. Sa katunayan mga ka-horror, may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan ng bawat isa. At hindi laging patas ang laban. Ang pagiging mabisa ay nakadepende hindi lang sa bagay mismo, kung hindi sa nagmamay-ari, paraan ng paggamit at kalagayan ng sitwasyon. So balangkasin pa natin mga ka-horror itong tatlong ito sa mas malalim na paliwanag. So unahin ulit natin yung salita ng tao. Doon sa kahulugan ng salita ng tao, ang salita ng tao ay anumang binibigkas mula sa sarili. Ito ay maaaring dasal, sumpa, utos o pagpapahayag ng kagustuhan. Ito ay pangkaraniwan na walang sinusunod na gabay o formula. At ito rin ay natural at galing sa sariling kalooban at bukal sa puso. So pag-usapan naman natin mga ka-horror yung pinagmumula ng lakas ng salita ng tao. Bali yung una, yung paniniwala at damdamin. Kapag may matinding tiwala sa sarili at sa kapangyarihan na sinasabi, tumitindi ang bisa. Yung pangalawa mga ka-horror ay yung enerhiya ng espiritu. Ang tao na may malakas na espiritu o personal na aura ay mas epektibo sa pagbibigay ng utos sa kapaligiran o espiritu. At yung pangatlo mga ka-horror ay yung karanasan. May mga taong likas na may karisma at kapangyarihan sa pananalita. Halimbawa na nito yung mga albularyo, mandirigma, leader, mga antingero at marami pang iba. Pagdating naman sa kalakasan ng kapangyarihan mga ka-horror, ang salita ng tao ay mabilis gamitin. Hindi mo kailangang maghanap ng libro o bagay. Ito rin mga ka-horror ay flexible. Pwedeng baguhin ayon sa sitwasyon. At yung pangatlo mga ka-horror ay direkta. Kumbaga ito ay galing sa sarili, kaya mas personal ang enerhiya. So pag-usapan naman natin mga ka-horror yung kahinaan ng salita ng tao. Dito naman ay umaasa lang sa lakas ng loob at paniniwala. Kung mahina ang paniniwala,
ay siguradong mahina ang epekto o maaari ding walang bisa. At yung pangalawa naman mga ka-horror ay walang sariling imbaka ng kapangyarihan. Kumbaga laging instant lang ito. Kailangan laging galing sa sariling lakas. So pag-usapan naman natin ngayon mga ka-horror yung orasyon at dasal sa libro. So dito naman sa orasyon at dasal sa libro, no, ito ay may mga nakasulat na panalangin, incantation o formula na galing sa mga sinaunang aklat. Aklat ng medalyon o tradisyong binuo ng mga maestro at espiritual na guro. Ito ay madalas na gumagamit ng Latin, lumang Tagalog, Kastila at minsan ay mga misteryosong wika na tinatawag na wika ng mga anghel. So pangkaraniwan na pinagmumula ng lakas ng mga orasyon ay yung sagradong wika. Ito ay may paniniwala na ang ilang wika ay direktang nauunawaan ng mga espiritu at anghel. Yung pangalawa ay yung ritual at istruktura. May tiyak na oras, araw at paraan ng pagbibigkas. At yung pangatlo naman mga ka-horror, yung pagmana ng bisa. Ang orasyon ay minsan nang ipinapasa mula sa isang guro sa mag-aaral kasama ang basbas o pahintulot. Ngayon naman mga ka-horror ay i-discuss natin yung kalakasan ng orasyon at dasal sa libro. Una, ito ay nakaprogram na ang enerhiya dahil sa paulit-ulit na paggamit ng mga nauna. Yung pangalawa ay mas tiyak at matatag ang bisa kung tama ang bigkas at ritual. At yung pangatlo naman mga ka-horror na kalakasan ng orasyon at dasal ay maaaring kumonekta sa mga mataas na puwersa o nilalang na hindi madaling tawagin ng karaniwang salita. So yun mga ka-horror yung kalakasan ng orasyon at dasal At ngayon naman ay i-discuss natin yung kahinaan. So kung mali ang bigkas, pwedeng hindi gumana o magbalik ng masamang epekto. Yung sumunod naman mga ka-horror ay nangangailangan ang dasal at orasyon ng oras at pagsasanay. At yung pangatlong kahinaan nito ay kapag walang pahintulot mula sa pinagmulan, minsan hindi kumakapit ang bisa. At yun nga mga ka-horror, na-discuss na natin yung kahulugan, kalakasan at kahinaan, mga pinagmula ng salita ng tao at yung orasyon at dasal sa libro. At ngayon naman mga ka-horror ay ang i-discuss naman natin ay itong gamit na agimat o anting-anting. So dito mga ka-horror, ito ay basic lang sa atin. Kumbaga, ito yung madalas natin na nakikita doon sa mundo ng espiritual, itong mga mutya, medalyon, at iba pang mga gamit So i-discuss natin yung kahulugan nito. Ang gamit o anting-anting ay isang pisikal na bagay na gawa sa metal, bato, kahoy, papel, balat ng hayop o iba pang material na pinaniniwalaan na may espiritual na karga. So kagaya nga ng sinabi ko sa inyo mga ka-horror, ito yung mga halimbawa ng mga agimat at anting-anting. So ito yung mga mutya, likas na nabuo sa kalikasan. Nandyan din yung medalyon. Andyan din yung mga bato o kristal. Meron ding mga lihim na piraso ng papel na may orasyon. At nandyan din yung mga tela o buto na pinaniniwalaang banal. Pangkaraniwan na pinagmumula ng lakas ng mga agimat o anting-anting ay ang kargang espiritual. Dito nakapaloob yung kapangyarihan na mula sa ritual, dasal o espiritu. Nandyan din yung taglay na espiritu o gabay. Dito naman ay may ilang agimat na may nakatalagang nilalang na nagbabantay dito. At yung pangatlo naman mga ka-horror ay yung pagpapalakas sa ritual. Kumbaga ito yung tuloy-tuloy ang bisa hanggat naaalagaan at napapangalagaan sa ritual. Kumbaga ito yung pinapakain mo ng mga dasal at iniiwas mo sa mga bawal. Pagdating naman sa kalakasan ng mga agimat at anting-anting,
Ito ay patuloy ang proteksyon kahit hindi mo ginagamit sa salita o orasyon. Ito rin ay may sariling enerhiya na pwedeng mag-trigger kapag kinakailangan. At yung huli ay maaaring magamit ng kahit hindi gaanong bihasa, basta alam ang alituntunin. Pagdating naman mga ka-horror sa kahinaan, kapag nasira o nalapastangan, halimbawa nabasa ng bawal na likido, dinala sa maruming lugar, o basta nagawan mo ng bawal ang agimat o anting-anting, humihina o nawawalan ito ng bisa. Maaaring maging target ng ibang espiritu o tao na nais agawin ito. At yung pangatlo, ito ay nangangailangan ng regular na recharge sa pamamagitan ng orasyon o dasal. So papunta na tayo mga ka-horror sa exciting part. So alin nga ba ang pinakamabisa dito sa tatlo? Yung salita nga ba ng tao, o yung orasyon at dasal na nasa libro, o yung mga agimat at anting-anting? So bigyan natin ito ng konting paliwanag mga ka-horror na nakadepende sa sitwasyon. Una, kung biglaan at walang handa, salita ng tao ang pinakamabilis dahil agad mo itong magagamit kung may panganib o may paparating na sakuna, o kumbaga kailangan mo nang gamitin ito ng instant. So ang pinakamabilis dito yung salita ng tao. Pero kung hindi ka sanay o mahina ang paniniwala, baka kulang ang bisa o baka hindi gumana. So delikado rin mga ka-horror. Pagdating naman doon mga ka-horror sa ritual na may handa, sa orasyon at dasal mula sa libro, lalo na kung kabisado at may tamang oras, ay mas epektibo sa pagtawag ng tiyak na puwersa. Pangkaraniwan itong ginagamit ng mga espiritista, manggagamot, mga antingero, mandirigmang espiritual kapag may plano o oras para maghanda. Pero kung ang pag-uusapan naman mga ka-horror ay pangmatagalan na proteksyon, ang pinakamainam dito mga ka-horror ay yung agimat o anting-anting. Mas matibay sa tuloy-tuloy na pagbabantay kahit natutulog ka o wala sa tamang kondisyon. At ang kagandahan pa rito mga ka-horror, mas lalo itong lumalakas kapag sinabayan ng regular na orasyon at paniniwala ng may-ari. Ang mahirap lang dito mga ka-horror ay kapag ka napabayaan mo ito sa pagpapakain ng dasal at mga orasyon, tapos sumandal ka dito sa gamit na ito, ay siguradong delikado rin, kasi maaaring hindi na gumana yung bisa niya o maaaring mawala ng bisa yung gamit. Sa pananaw naman ng karamihan sa mga nakakaalam ng lihim na aral mga ka-horror, ang tunay na pinakamabisa ay ang pagsasama-sama ng tatlo. Kumbaga yung agimat at anting-anting bilang imbakan at sisidlan ng lakas. Yung orasyon at dasal bilang susi na nagbubukas at nagpapalakas ng kapangyarihan. At yung salita ng tao bilang agarang utos na nagmumula sa sariling espiritu at paniniwala. Bali isang example nito mga ka-horror ay meron kang isang medalyon na para sa proteksyon at araw-araw mong binibigkas ang mga orasyon at dasal upang i-recharge ito. At kung sakali naman na bigla ang may panganib na dumating, gagamitin mo ang salita ng tao gaya ng sigaw, utos o panalangin para agad umaksyon ang kapangyarihan nito. Basta lagi nating tatandaan mga ka-horror na sa huli, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa bagay na hawak o haba ng dasal na binibigkas, kundi sa katapatan ng puso at pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang anyo ng ating panalangin, mula sa simpleng bulong ng pag-asa, sa sagradong orasyon ng simbahan, o sa mga simbolo na dala natin sa katawan, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula hindi sa ating mga kamay, kundi sa may kapal na pinagmumula ng lahat ng biyaya at proteksyon. So hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento
patungkol sa agimat at anting-anting. Maraming salamat po.